nationwide transport strike at iba pang update ating pag-uusapan kasama si Ka Obet Martin, ang Pangulo ng Pasang Mazda. Ka Obet, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang umaga, Ninya. Tanghali na po. Ay, magandang tanghali, Ninya at Yusek Marge. Magandang tanghali po. At sa mga nanonood po sa atin, isang mga mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hindi pa kasi tayo nagla-lunch, no, Ka Obet? So, bago po ang lahat, tanungin ko, ilang porsyento na po ba ng mga miyembro ng Pasang Mazda ay miyembro na ng kooperatiba? Well, dun sa aming hanay po, mga nasa 80% na po ng aking hanay ang nag-consolidate, nag-form ng cooperative at corporation. Base nga po ito dun sa tinatawag natin PUBMP ng programa ng ating pamahalaan. At hindi lamang sa hanay namin, kundi ang iba pang hanay ay nag-consolidate na rin. Kaya kahapon, kausap na si Chairman Jojo Guadis at almost 70% nationwide ay nakapag-consolidate na sa pagtupad o pagsunod doon sa ipinag-uutos ng ating kagawaran ng transportasyon na ito'y makabubuti naman sa aming mga operator. Pag sinabi niyo pong 70%, ilan po yun? Out of mga, kung halimbawa sabihin natin ang unit natin ngayon na existing na mas nasa 140,000 na, 160, kung natin ang 70% yan, 28 carry to 7, mga 98,000, almost 100,000 na. Almost 100,000 ang nakipag-consolidate. Yes. And sa hanay po ninyo, out of how many? Well, sa hanay ng Pasang Mazda, almost 80% na kami. At ang iba pang Out of how hanay, many? mga siguro in Metro Manila, I have 30,000 members o 15,000 operators. Siguro mga nasa 10,000 na kaming nagko-consolidate dito. Okay. Only few na lang ang tinutulungan pa nga natin before the deadline of the December 31 of this year. Okay. Ka Obet, ano naman po ang masasabi ninyo sa sinasagawang transport strike ng grupong Piston? Sa tingin niyo po ba ay may mga bagay na dapat linawin sa mga miyembro nito upang maunawaan ang PUV modernization program na ito? Meron po bang strike, Yusek? Actually, kahapon po ay kausap po rin ng ating buting chairman ng LTFRB at meron silang pagpupulong ng ating kaibigan si Camo Di Floranda ng Piston. Pero bago ko po sagutin yan, marami na kaming beses na nakipag-ugnayan kay Chairman Jojo Guadis, kay Secretary Bautista, kasama po si Camodi. At sinasabi nga dyan, kinot ko to, hindi sila against modernization. Sinasang-ayon na ang programa. Ang ayaw lamang nila, kasi there are 7 demands. He submitted to Secretary Bautista and Chairman Jojo Guadis na gusto nila ay matupad kagad. Out of the 7, yung dalawa nag-grant na po yun yung sell and transfer. Sapagkat merong MC pinalabas ang ating LTFRB nung nakaraang administrasyon na bawal po ang sell and transfer. Pero ito nga po sa pakiusap namin kay Secretary Bautista, kay Chairman Jojo Guadis, yung Magnificent Seven, pinayagan na po yan. Pinagbigyan po yung sell and transfer na kahilingan din ng ating kasamang si Camodi. At kami po yung nagpapasalamat sa ating kalihim. Pangalawa po, yung pinagbigyan po rito, yung tinatawag natin sa mga fuel subsidy na i-allocate na sa mga cooperative at korporasyon. Nag-grant din po yun. Granted na po yan. At saka ito po pong hinihingi nila na 5 years na pagpo-form ng co-op. Kasi pag nag-form ka ng co-op or corporation, ang isang ruta po, Yusek and Ninya, assuming Quiapo, Bloomingtreet, assuming there are around 100 jeepney operators, magko-consolidate yan to form a cooperative or corporation. Yung hinihiling nila dyan na halimbawa, Pasang Mazda Co-op, Islas, andun yung pangalan ng operator, ginrant na rin po ng ating kalihim at ng LTFRB. So out of the 7 demands na hinihingi ng ating kasamahan si Camodi, 2 na yung nagagrant. Sa akin namang opinion, hindi naman po pwedeng pagsabay-sabay yung ibigay yung kanilang pangailangan. Sapagkat ito po'y masusiring pinag-aaralan ng ating LTFRB at ng kagawaran. Pero ang sinasabi nga ni Chairman, Jojo Guadis, pag-aaralan namin to at kung ito'y dapat ibigay, wala akong magiging problema. Kanya, yung pong pag-aaklas na ginawa kahapon, ako ho kasi
namuti na ang buhok ko sa transportasyon. 50 years na po ako sa transportasyon. Ako ang pinakamatandang leader ngayon. Wala hong natupad, kagaya ng isang si Bonjing, isang grupo, na kung tawagin isang linggong strike, wala hong naganap na ganyan. Itong sinasabi naman itong kaibigan natin, 3 araw na pag-ibig, wala rin hong ganyan. Sapagkat isang araw lang po, ang driver na hindi na masada, Yusek Marge and Nina, magugutom na po yan. Paano nila susuportahan ang kanilang mga pamilya? Kanya po ako'y nalulungkot sapagkat marami kong umiikot ako kahapon, kasama ko si Director Melco, tinatanong namin ang commuters. Isa na ang sagot, nakakasawa na ang tigil pasada na yan. Hindi pa ba kayo nagsawa? Kaming mga commuters, sawa na dyan. Every time pa na hindi nyo makuha ang demand nyo, kami ang magsasakripisyo. At hindi lang po yan, even jeepney drivers, ayaw na rin po nito. Pagod na sila sa ganyan. Ang masama dyan, kung hindi sila hinaharap. Hinaharap naman po ng ating kalihim, hinaharap din sila ng ating chairman na Guadis. Kahapon, personally, pinuntahan pa nga sila sa Cubao. Doon nag-meeting. Naturalmente, sasabihin ng chairman, sige, lahat ng kailangan nyo pag-aaralan namin. Ang gusto yata nila, outright, ibigay ka agad ang palagay ko hindi makatao at hindi makatarungan. O ngayon nga po, sir, sabi nyo kanina, anong strike? Pero itong Manibela kasi, nagsasabi na bukas, yung umpisa naman nung kanila, yung kalahati ba ng isang linggong pag-ibig nila. Ano po ba sa tingin nyo magiging epekto nito? Sa pag-anunsyo nga ng transport strike ng grupong Manibela simula bukas hanggang Biyernes naman. Kagaya ng nabanggit ko hapon niya, umepekto ng konti nung umaga, nung hapon bumiyahe na Yusek Marge. Ngayon bumibiyahe ng normal. Ito namang Manibela neto, ito naman nasisingit, mahilig ito sumingit alikabok lang naman ito. Wala ito. This will not give an effect to the transport industry sapagkat tumatakbo na ho ng normal ang ating mga sanasanap buhay. Kanya iniisip ko, itong gagawin na naman ni Bonjing neto, ano to? Panggugulo na naman sa sambayan ng Pilipino, pagpapahirap naman sa kapwa driver, pagpapahirap na naman sa commuters. Sila, mabubuhay. Dahil may mga pera yan paano mga driver? Kanya nga po ako'y nananawagan sa ating mga sanasanap buhay sa pamagitan ng ating PDP board ng bagong Pilipinas. Magtulong-tulong po tayo. Ang pamahalaan po, hindi ko po sinasabing kamping-kampi ako sa gobyerno, pero inuunawa, iniintindi tayo, hinaharap po ang problemang inihahain namin sa kagaruhan kay Secretary Bautis at kay Chairman Jojo Guatis. Ano pa ang kailangan natin? Ang pagtigil pasada ay isa lamang pamamaraan. Kung ang iyong hinihingi ay hindi na ibigay, kailangan mo huminto. Pero yan dapat pangatawan na nila. Huwag na silang bumiyahe hanggang December 31. Total, again sila sa December 31, huwag na silang bumiyahe. Kami bibiyahe. Ka-Obet, balikan ko lang po yung tanong ko kanina. Ano po kaya ang hindi maunawaan ng ilang mga transport groups sa PUV modernization program na ito? At paano po kaya ito maipapaliwanag ng mabuti sa kanila? Actually, nagkaroon po last month ng tinatawag natin ng public consultation. At nagkaroon din po ng pag-uutos ang ating kalihim na nationwide, Nina. Pati si Chairman Jojo Guadis, lahat ng regional offices ng ating LTFRB nationwide, bumaba, kausapin ang lahat ng samahan ng mga jeepneys, ipaliwanag ko ano ang modernization program. Sa akin palagi ko po, Yusek Marge, naiintindihan nila ito Ayaw lang nilang unawain. Sapagkat merong mga leader na destructive na nagpapaliwanag na hindi maganda ito para sa atin. Ako sa karanasan ko, dahil ako may sariling mga tinatawag bagong sasakyan, yung modern jeep na tinatawag na I have 65 units. At nakababayad kami. Andiyan ang tinatawag ng safety feature, ligtas ang ating pasaheros. Hindi na ako nai-snatch ng kwentas, yung hikaw, o saka itong necklace. Kasi sa modern jeep, nagmaneho po ako niyan. Ako isang operator. Sir, ito po ba yung sinasabi niyo, yung nakikita natin ngayon na parang minibus? Yan ba yung meron ka o wala pa yan? Tama po yan. Yung Yan meron nga ka. po. Yan meron ako niyan. Yan yung 2.5 million? Tama po ba? Na-purchase ko yan 2018 na 1.9 million. Ngayon so, na magkaroon lang ng pagbabago ng presyo.
2.4, 2.5 Maganda million. siya niya. Actually, syempre kung commuter ka, mas gusto natin Oo, na mas mas komportable. komportable, mas maganda. Matagal na talagang sinusulong yan ng mga commuters. Pero syempre, yung mga drivers rin natin, yung mga jeep po natin, parte na rin ng kultura Tama ng po. pagiging Pilipino po. So, paano naman po yung maganda pa naman? Or baka pwedeng yung ma-retain yung, kumbaga, yung pagiging jeepney niya. Kasi yung nakikita po natin ngayon, hindi naman po jeep ang itsura. Bus Tama. po Bus yun ang eh. itsura niya eh. Well, kagaya nung when we were in Malacanang about a month ago, meeting with the Executive Secretary Bersamin, ang Pangulo po mismo, si Pangulong PBBM, inassure po ang transportation industry walang phased out ng jeep. From the mouth of the President. Okay. Ginawa rin po ng ating kalihim, pero may kondisyon lang po yan. Yes. As long as ito ay roadworthy. Kailangan pumasa sa Motor Vehicle Inspection Service ng LTO at papayagan natin bumiyahe yan. Siyempre, yung kaligtasan ng ating mananakay ang binibigyan ng diin ng ating Pangulong Marcos at ng ating kalihim. Kanya, nagtataka ko every time, no phased out, no phased out. Wala pong phased out. Ang sinasabi lamang dito, mag-consolidate kayo, mag-forma kayo isang co-op. Parang noon, kung may mga libreng sakay na namang mangyayari ngayon, ang kakausap nilang co-op at korporasyon. Sa mga fuel subsidy benefits, kayo na lang ang kakausapin. Napakahirap kausapin ng 160,000 na operators na individual mong kakausapin. Sabi nyo nga po, merong isang ruta na 1.5 kilometers lang daw, Yusek Marge, no? Sa sa ganyang kalayong 1.5 kilometers, ilan po yung jeep? 300 units. 300. So, katakot-takot po yan, no? So, kumbaga, nag-aagawan yan. Yun Nag-aagawan nga. yan ng Tama po. pasahero. Aha. Kasi yan yung maliit na ruta namin, yung Tayuan Pretel namin. Sasabihin ko na, Pedro da Paz ang Masta at saka non-members. Ang mga ugali ng driver dyan sa kanto ng Abinida at ng Tayuman na yun, agawan dito, bastusan, talagang Away. bulangan, away. So, yan ho kasi iniiwas natin kasi individual operator. Naturalmente, individual driver kailangan mag-boundary. Kung sila'y consolidated na, yung 300, kailangan pa natin panarito yung mga 150 lang, hindi humawawalan yung hanap po yung 150. Isasama rin sa kabuuan, lagom ang kikitain yan at i-divide after deduction of all the expenses para pagkatiyatian ng operator. Alright, so maraming salamat, sir. Maikling mensahe na lang po at paalala sa ating mga kababayan, lalo na po sa iba pang mga transport groups. Well, ako'y nananawagan sa pamagitan po ng PDV4 sa Bagong Pilipinas sa aking kasamaan sa hanap buhay. Ang pagtigil pasada po o transport holiday ay hindi po isang solusyon para makuha natin ang ating mga kapangangailangan. Sa ngayon po, bukas ang tanggapan ng DOTR, LTFRB upang ihain natin ang ating mga problema at hinanaing. At sa mga commuters naman po, patuloy pong magsiservisyo ang ating Pasang Masta, ang FEDUDAP, ACTO, LTAP, upang matugunan yung pangailangan. At some of our ang mga local government po ay may mga libre sakay. Kung may mga problema ho along the way, tumawag po tayo sa ating mga kapulisan at handa po silang sagutin ang mga problema natin. At ito po ay naayon sa utos ng ating kalihim ng DILGC, Honorable Benhar Abalus. At kaugnay namin siya, pati na po ang mga district directors ng different cities and municipalities in the National Capital Region, nakahanda po ang ating kapulisan tungkol dito. Sa mga kapwa ko driver, hindi po ho ba kayo napapagod? May nakoko ho ba kayo after the strike? Gutom ho ng pamilya natin yan. Magtulungan tayo, makipag-ugnay sa LTFRB at DOTR para mabigyan ng solusyon ng ating mga problema at maliwanagan ninyo ano ba ang consolidation process. Maraming salamat po sa commuters. Umasa po kayo na magpapatuloy ang pag-servisyo namin dito bukas. Bukas to, meron naman natang alikabok na mag-iisa. Alikabok lang ho yan. Huwag nyo naintindihan yan. Tuloy po ang hanap buhay natin. May Tuloy pasok? po. May pasok. May pasok po. Okay. May pasok po. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ka-Obet Martin, at ang Pangulo ng Pasang Mazda. Thank you so much, Tinya and Yusek Marcos. Thank you, sir.